Malacanang tiniyak na hindi makakaantalang itong impeachment ni Vice President Sara Duterte sa operasyon ng gobyerno. Si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman heartbroken umano sa nangyaring pamamaril sa Tacloban na kinasasangkutan ng mga kabataan. May report si Bombo Annalise Subirano. Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na hindi maaantala ang operasyon ng gobyerno sa kabila ng pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tuloy ang trabaho ng ehekutibo sa kabila ng anumang issue at hindi nila papayagan na maantala ang mga programa ng administrasyon dahil lamang sa mga obstructionist. Sa panig ng Senado, iginitang Malacanang, may sariling mandato ang mga senador bilang impeachment court at mambabatas at inaasahang tatapusin nila ang kanilang tungkulin. Umaasa rin ang palasyo na hindi magkakaroon ng pagboboykot muli sa mga sesyon ng Senado. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Yusek, possible po na matatapos na yung pre-trial conference ngayong araw sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung magpapatuloy po ang Senado sa paglilitis ng impeachment laban kay BP Sara, ano ang katiyakang maibibigay ng Malacanang na hindi maantala o maapektuhan ang operasyon ng gobyerno at ano ang mensahe ng Pangulo sa mga Pilipinong nagkakaroon daw umano ng pagkahati-hati dahil sa usapin ng impeachment? Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist. Ang Senado naman po ay may sarili po silang mandato. Alam po nila ang kanilang schedule at alam din po nila ang trabaho nila bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Alam po nila kung kailan dapat gumawa ng batas at kailan kailangan na humarap bilang senator judges sa isang impeachment court. So, sa ating palagay, responsable naman din po ang mga senador natin para tapusin ang kanilang trabaho. Huwag na lang sana magkaroon ng pagboboykot muli ng mga sessions. Samantala, sa usapin ng umano'y pagkakahati-hati ng publiko dahil sa impeachment, sinabi ng Malacanang layunin ng transparency at accountability ay para sa taong bayan na hindi dapat magdulot ng pagkawatak-watak. Ayon kay Castro, ang tunay na sanhi ng pagkahati-hati ay ang fake news at ang pagtatangkang itago ang mga ebidensya. Pakinggan natin muli si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mensahe ni Pangulong Marcos doon sa mga Pilipinong nagkakaroon doon ng paghati-hati dahil sa usapin ng impeachment. Okay, ang pagpapaigting ng accountability and transparency para sa mga public servants, ito naman ay para sa taong bayan. Hindi ito magiging sanhi ng pagkakahati-hati. Ang magiging ugat lang naman ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ay kung mayroong mga taong gumagawa ng fake news at mga taong gustong itago o mag-cover up ng mga ebidensya para makalusot ang kanilang mga pinupuon o iniidolo. Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala. Samantala, heartbroken si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring karahasan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Yusek Castro, hindi katanggap-tanggap ang Pangulo sa ganitong karahasan, lalo na kung ang mga kabataan ang nasasangkot. Pakinggan natin muli si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyayari sa Tacloban ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen
kayang magplanong gumawa ng krimen at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.